awareness din sa sarili mo kung ano yung mga mali mong nagawa, tsaka kung ano yung mga um, dapat mong itama. Kasi Before you make that decision, no? hindi kasi usually kasi ang tao, 'di ba, parang blaming sila lagi or parang merong victim ano na, lagi silang Mm. victim, gano'n. But natural lang naman 'yun kasi syempre lalo kung may pain sa heart mo. So Oo. parang mas iniisip mo na nagawa ka ng mali ng Oo. ganitong taong Pero 'to. instead magpity ka sa Oo, sarili mo. instead na maawa Do ka sa something. sarili mo, do something about it and isipin mo kung bakit nagawa ng taong yun sa'yo. So we know that life hasn't been very easy. Mhm. You know, we have our different experiences at para Yeah. sa'yo din, Mhm. naging mahirap din yung life, di ba? So, yeah, share mo naman sa amin ano yung pinaka-challenging that you can say na na-experience mo sa buhay. Oo. Marami yun, pero feel free to share kung ano yung tumatak din sa'yo, with the lessons that come with it. Siguro, I'm not gonna be specific, but Yeah. for me, yung adapting to change. Kasi, kung babalikan ko yung life ko ng early 20s, it's really different ng late 20s sa early 20s, di ba? Like, early 20s kasi magkaroon ka ng mistakes, it's okay kasi, alam mo yun, parang maintindihan ng tao kasi nag-grow ka pa, bata ka pa. Medyo careless pa. Oo, medyo careless pa. And kapag ka nagkaroon ka ng maling decisions, hindi pa ganun kabigat yung consequences. Unlike now, ngayong late 20s na, kailangan mo talagang ayusin yung mga decisions mo in life. Kasi may mga maliliit na problema na magiging malaki yung impact later on. Mhm. So, ayun yung parang naging challenges sa akin na parang ang dami kong, sa isang taon, ang dami kong natututunan, ang daming lessons. Parang feeling ko na force ako bigla na mas maging matured, malaman yung mga maraming bagay. So parang siguro naging challenging siya for me kasi nga in a span of how many years lang, biglang natutunan ko Changes. lahat yun. Oo, yung mga change na yun. But for me, I think kailangan ko matutunan yun agad-agad kasi nga for me to grow and to be stronger and to be wiser. Very cliche siya, pero it's real na, alam mo, parang ma-force ka na matutunan mo lahat. From chaotic event, minsan doon natin nakikita yung gift. For example, a marshmallow, if it's burnt from the outside, isang maganda tingnan, burnt marshmallow. Pero there's other term for burnt marshmallow. It's called S'mores. Na masarap. Yeah, masasarap yung ano na luto na. So parang feeling mo, all these years din, no, ang dami mo ring natutunan, nag-grow ka rin, at you're becoming the person that, of course, God wants you to be. So, yeah, challenges, yun yung mga mahirap, lalo yung changes kasi, di ba? Yeah. Hindi natin gusto yun eh, parang ang hirap pag ang daming nag-iiba. Ang But hirap pag some- yung mga nakasanayan mo. Kailangan yung mo mga baguhin nakasanayan. bigla. At saka, you have to, let go, unlearn of Yes. things that, won't benefit you. Tapos, ang isa pang, rin, natutunan, like, this year lang, yung start of the year, make room. Yeah. Parang, siguro sa'yo din, that applies na make room for growth, for, yung other opportunities na pwede mong i-explore, di ba? Ang ganda. So, changes, yun yung naging Yeah. very challenging. Pero, grateful ako Grateful and very thankful talaga ako na nangyari sila sa akin kasi talagang nag-iba talaga ako compared before. And of course, with God's grace, syempre nalagpasan and yung people around me, I can say na very, very lucky ako. Kasi katulad kay ate, Support system. oo. So, friend talaga ni Kuya Jomer si ate. Tapos, naging friend na din ako. And, si ate kasi yung consultant ko in life. So, lahat kinoconsult ko talaga sa kanya. Bawat problems, bawat
konting Yeah. ano lang, okay, maliliit na problema, Mm. sa kanya agad yung takbo ko. So, very thankful ako kay ate. Recently lang, hindi ako pinakinggan na advice niya. And Nako. nagka-problema ako. And Kailangan talaga ate, makikinig kung kay nanonood Bea. ka, dapat nakinig ako sa'yo. Speaking of adapting to change, and then speaking of Bea, now that she's migrated in other Dubai. country, parang ano yung naging difference Oh. na you're still Ano yung consulting impact with her, sa'yo pero ano nun yung na impact sa'yo? dati yung lapit lang niya, pwede mo siyang puntahan or magkita kayo. Ngayon, Nung malapit na siya, nung bago sila umalis, parang nalaman ko na, sa Dubai na daw sila, ganyan. Parang sabi ko, wait lang, parang hindi pa nagsisink in. Pero parang hindi ko ma-imagine pa. Tapos nung palapit, nalulungkot na ako. Tapos nung malapit na sila umalis, sabi ko, hindi okay lang pala ako kasi pupuntahan ka namin sa Dubai. So yun yung thinking ko na hindi, basta pupuntahan kita sa Dubai. And Oo. ayun nga, recently nakapunta Galing kami na kayo. ng Dubai. So I'm very happy and yun nga sa people, gusto ko i-share na sobrang swerte talaga ako sa tao. And I think yun talaga yung binigay ni Lord sa akin na gift, yung people around me. Kasi, ayun nga kay Ate Bea, yung sa sister ko, very thankful ako sa kanya, sa lahat ng guidance na binibigay niya sa akin. And also, kay Ate Sheila, yung nanny ni Mickey, and siya kasi yung, hindi lang niya basta ginagawa yung job niya sa amin. With love yung ginagawa May niya. care. May biro nga si May care Bea eh. siya. Mas mahirap maghanap ng jowa kaysa sa nanny. Oo. Totoo yun. Nakita ko yung ni ate, yung paano siya mag-hire ng mga nanny. Kasi ang hirap talaga. Lalo, sobrang hirap maghanap Oo, ng itatrust mo kasi tao na yung magmamahal anak mo. din sa anak mo. And ako, sobrang lucky ko kay Ate Sheila kasi siya yung unang nanny ni Mickey and until now, siya pa din. And kaya ako nasabi na siya, with love yung pag-alaga niya sa amin. Kasi one time, parang sabi ko kay Ate Sheila, nakikrave ako ng yellow na pancake. Alam mo yung sa street, yung yellow pancake, tapos may margarine na may margarine sugar. Oo. Oo. Tapos nakikrave ako nun. Wala talaga akong makita na nagbebenta nun. Tapos, the other day, nilutuan niya ako sa bahay. Gumawa siya. Marami yun sa labas ng kasi tumira din ako ng tenement. Marami yan dun eh. Oo, Yung kaya, na may May sugar. ano din ba yan? May scramble din ba dyan? mga So, scramble, nakakamiss diba? yung may powder sa taas. Nakakamiss yung mga kinakain mo ng bata. Pero So, just imagine, hindi mo siya inutusan, sinabi mo lang yung cravings hindi. mo. At ayun yung pinakagusto Talagang ko kay Ate Sheila. Na initiative niya. talagang tinatandaan niya kung ano yung gusto ko. So, kaya nasabi ko talaga, love talaga kami nitong tao to. And, of course, sa brothers ko, may 2 brothers ako dito sa Manila. And then, yung bunso naman namin ng brother na sa Rojas. And then, yung dalawa kong brother, very reliable sila. Like, yung kuya ko, ang napansin ko naman sa kanya, every time na mag-visit siya sa house, iikot siya sa bahay namin. Tapos titignan niya kung ano yung mga problema, kung ano yung mga mali. Tapos sasabihin niya sa akin, kailangan mo ayusin to, kailangan ayusin ganyan. Pero pag kaya naman niya ayusin, inaayos niya. So parang nakita ko doon na love language ng kuya ko yung pag-alaga. Na parang Service, no? Oo, yung service. Yeah. Tapos yung brother ko namang isa, napansin ko naman sa kanya, recently kasi kailangan dalhin sa hospital si Yinky kasi nakalimot ng cat namin. Pero vaccinated naman yung cat. Pero kailangan pa siyang Kailangan dalhin pa sa rin. hospital eh. So, nasa Vietnam ako. Tapos yung brother ko naman, flight na niya, kunwari today, flight niya mamaya sa Japan for our business. So, ang dami ko tinawagan tao na hindi available. So, siya na lang yung last option ko. Pero, mahirap for him kasi nga, mamaya Aalis niya siya. flight, aalis na siya. So, sabi ko, saglitin mo lang, baka kaya pa. So, ginawa niya, tinakbo niya sa hospital si Nikki, tapos bumalik siya, tapos diretso na ng airport. So, yun. So, and then yung friends ko din, sobrang, alam kong love talaga nila ako. Kasi meron akong friends sa Taguig, sa Caloocan, sa Quezon So, sila talaga yung City. constant na circle. Yeah, ilang years na nakikita ni Ate Sa Sheila. events. So, ilang years na, and napansin ko sa kanila, kahit saan akong lugar tumira, pupuntahan nila ako. Kasi pumunta ako tumira ako sa Quezon City, taga-Taguig sila. Siyempre yung biyahe nun sa Commonwealth, di ba? Ang layo-layo. Tapos yung mga friends ko naman na nasa Caloocan, binivisit ako ngayon, taga-South ako. North to south na. North to Grabe. South. Kaya sabi ko, etong mga taong to na nasa life ko ngayon, talagang mahal ako and very proud din ako na meron akong sila. Tama ba? Tama. Kasi hindi lang dahil sa ginagawa nilang effort sa akin. Kasi napansin ko rin na they are good people. They have pure intentions. Yeah. Iba And yung I support think system. Trina, kasi
reason why you have those kind of people in your life because meron din silang ikaw. Ay. Ganda. Wow. Oo. I mean, kasi minsan, kung ano yung inan mo sa universe, that's what you're going to, diba, receive. And for sure, if that happened to them, you're gonna be there for them. Tsaka imagine yung mga sacrifices nila, they're willing to do that. No? Na Nang hindi wala sila kapalit. nangihinayang kasi they love you, special ka sa kanila, valued ka. And ano talaga, these people talagang ma-amaze ka na lang sa love nila na it touches you talaga na may iba pati yung mindset mo, may iba na, or pag may hinaharap ka na challenge or trial, parang mas madali siya kung meron kang itong mga taong to around you na talagang support system mo sila. Yeah. That's very important. Tapos compared to, di ba, kung wala sila, parang It's mahirap. gonna be different. Mas No magiging man is an mahirap siya. island. Yeah, so very happy kami na kasi naman God sends people talaga sa atin na makakatulong sa atin eh. Not just that makakatulong but also yung parang sila yung ginagamit na blessing talaga ni Lord na nakaplano na itong taong to, magiging friend mo yan at part ng life mo kasi nga gagamitin niya to also extend the blessings Yeah. at mapafeel sa'yo yung love din ni Lord sa'yo. True. Diba? Through these people. Sadi nga lang, minsan nasusubok yung mapapatunayan mo yung mga ganon through hardships na kung pwede lang kung patunayan na true friends sila without the hardship, no? Pero talagang it's part of the, it's part of life. So sabi, di ba, lalabas yung friends mo talaga kung hindi lang kayo magkakasama sa saya. Pero once na, may pinagdadaanan ka na, kailangan mo sila. Minsan kasi, mababawasan talaga sila eh. Tsaka as you grow older, Yeah. parang lumiliit yung circle. That's a blessing. Ako just sharing, Parang nafe-filter. in the position where I am right now, it's kind of difficult to, parang trust kung sino yung totoo or hindi. Diba? Some people may abuse you and Yeah. nangyari nga, some people have abused me just because parang they needed something. Tapos the people who I kind of take for granted, hindi ko pinapansin before, sila pala yung genuine na may care. Like, mas nag-develop yung relationship namin ni Bea as friends nung time na sinubok din ako. Tapos sila Chanel, tapos mas dun tayo naging close. So I mean, we learn from the bad decisions, no? Kaya for me, that's kumbaga nakakaingit yung may ganun kang mga kaibigan eh. Kasi talagang sa akin, it's when you're an entrepreneur and then you're managing a big team. I used to manage a big team. It's kind of lonely at top. Most especially when most of your friends are part of your team. Kasi hindi mo alam if the relationship with you is genuine or not. So, yun so far, I think 80% of them are not genuine. They just needed you. 80%. Dami. Yeah. Malaking percentage. Yeah. Pero Mas okay na. The smaller the circle is, the better. Yeah. Tsaka yung mga trials lang din natin na napagdadaanan, they really result sa perseverance and also yung change of character. Katulad nung sabi mo nga, di ba? Sa mga changes, nakita mo na nagbago ka. Ano yung parang very evident sa'yo na si Trina 10 years ago, ganito, tas ngayon, eto na yung nagbago. May ganun bang example ka? Mas na ako ngayon in terms of handling my life, problems, emotions. Or parang yung response mo sa isang Oo, situation. forgiving people. So, parang yung natutunan ko na medyo hirap kasi ako forgive ng tao kapag hindi nagsasorry sa akin pag may nagawang mali. So, tas ngayon na-realize ko na hindi ko kailangan ng sorry nila. Ako lang pala yung may kailangan magpatawad sa akin. Tsaka yung forgiveness, no? It's not for the other person, but for you. Yeah. Yeah. To let go of. Set
you free. Yeah. Kasi burden din siya eh, pag may dinadala ka na Yes. gano'n. And, ano. And Ang time hirap din. pero kailangan mo i-let Kasi hindi go. mo naman mapipilit yung sarili mo din Time na heals. bukas patawarin mo Mm. na agad. Ganun. Yeah. So, parang time din. Naiintindihan mo yung mga nangyari before, parang dun mo mas matututunan mag-forgive. Kasi maintindihan mo na yung mga tao, syempre, ikaw tao ka din, nagkakamali ka din, sila nagkakamali din. So, lahat kayo nagkakamali. So, Totoo. yung tao nakagawa ng mali sa'yo, parang ikaw din yun, may nagawa ka rin ganun sa iba. And syempre, gusto mo Ah. patawarin ka din nila, di ba? So, Tsaka Grabe maganda. yung wisdom, no? Oo, grabe, ang ganda. Ang ano lang dyan, ang maganda rin dyan is, di ba tayo, every time we make a mistake or do something wrong, si Lord kasi laging ready to accept us pa rin. Yung parang hindi talaga tayo judged. Parang, anak, andito lang ako, pwede ka lumapit. Saka blessed ka pa rin. Hindi porket may nagawa kang masama, parang wala ka ng blessings. Pero yung love, andun pa rin. So, ganun lang din. Same na i-extend natin that kind of forgiveness to others. Yeah, Na, God is pero not just mahirap, pero we just need to open our Yeah. hearts. God is not just a God of second chances. Eh. Multiple chances. Yung madami, no? Ang ganda nun, forgiveness. Grabe. Ang dami yung wisdom na, parang dati naalala ko kasi pag nagka-casting kami sa, ang bata ko pa nun. sa mga commercials. Kasama ko si Bea, tapos Pero kasama rin nakikita siya. mo na si Trina Oo, before. So, lagi yung sister ko, long time friend na ni Ate Chanel. friend siya. Tapos, nakikita ko na si Trina. So, nandun nagkakasama kami. Tapos, bata lang siya. Tapos, alam mo yun, hindi ko rin akalain na ito, magkakaroon tayo ng ganitong podcast na malalim na yung pag-uusapan natin. But diba, kung hindi mo napagdaanan yung mga challenges sa life, parang, paano mo kaya matututunan itong mga to, yung mga lessons, and how you are now, you know, kung sino ka na ngayon, ano din may contribution yung mga hardships, no? True. Parang mas resilient ka rin, and pag merong joy naman, or there's a blessing, di ba grabe din rin yung saya? Pag after nung hardship, and then na-overcome mo na, parang iba yung joy. Yeah, I think what Trina did is parang feel niya yung feeling na she's hurt. It's okay to feel the feeling when you're hurt. Eh. It's okay to show that you're hurt, you're sad, diba? But parang don't feed it na So, tulad nun sa kanya, is about forgiveness. Kailan yung sarili niya. Siya, yung bang tao na yun may kailangan ng forgiveness, or is it me who need to forgive? So, Give yourself time lang. yeah. Ang ganda. Thank you for sharing that. So, eto naman, more on present time, recently, did you have a moment na parang nasabi mo sa sarili mo, wow, I did this, so hindi mo akalain na magagawa mo before, or like any proud moment lang that you want to share? Recently lang. So, nasa bahay lang ako noon, and parang medyo nag-slow down kasi yung life ko ngayon. So, wala masyadong work. And usually kasi kapag may walang work, na-anxious na ako na, paano yung pang next year namin, pang next month namin, ganun. So, overthinker kasi ako. And then, nag-slow down yung buhay ko ngayong January. And nakaupo lang ako sa bahay. Tapos, tinitignan ko yung paligid ng bahay. Tapos, na-realize ko na, parang doon ko na-feel na proud ako sa sarili ko. Kasi parang sabi ko, I'm able to feed the people under my roof. So, napoprovide ko yung mga needs nila, and then, napasilip ako sa parang mga gamit namin sa bahay na may ref, may dining, may lahat, may grocery, lahat nandoon, lahat ng kailangan namin. Tapos, naisip ko, nga pala, bare pala tong nirent namin bahay. So, walang laman to. So, lahat ng aircons dito, akin to. Pati yung ref, as in lahat ng appliances. So, doon ako na-proud sa sarili ko na, nakapag-build nga talaga ako. Minsan kailangan mo lang mag-pause. Yes, appreciate. ayun Yung nasa harap mo nandun na yung mga blessings So, Appreciate. I know Trina has a lot of yung goals niya talaga
she has a big goal. So, this is what I would say. Malayo pa pero malayo na. Yan yung favorite natin. Malayo pa, pero malayo na. Tsaka even yung totoo yan. Kasi kahit ako, yung grocery, kasi nung bata naman tayo, di ba, hindi ganun. Kahit Oo. yung food nga, hindi naman yung laging gusto mong kainin, nandyan eh. Yung hotdog nga Hindi bilang accessible. Di ba? Tig-isa hotdog lang, gano'n. Oo, pero grabe, ngayon, kung anong gusto mong kainin, pwede mo nang, Lahat. kaya mo nang bilhin. So, yun palang, makikita mo na yung faithfulness ni Lord din na inalis tayo dun sa dating In fairness situation na eto, dito ka na ngayon. Sobrang laking bagay na nun and something to really be grateful Yeah. for. Tapos recently din, share ko lang. So, yung mga pinapanood ko recently, puro documentary ni Cara David, saka ni Atom Araulio, tama ba? So, grabe yung mga life story ng mga tao doon. Yung tipong talaga mapapaiyak ka na lang. So, kaya sobrang na-feel ko talaga recently na grateful ako and thankful talaga ako sa kung anong meron. So, pag nafe-feel down kayo, manood lang kayo ng documentary. Kasi parang minsan pag nagko-complain ko, minsan mapapapost ka na, wait lang, parang ang kapal ko naman para mag-complain. Oo, Yung natitaken iba for granted hindi yung na sila mga meron nagko-complain na kahit wala na to, yung gano'n. Yeah, I think really counting lang talaga your blessings eh. Wag lang i-take for granted. Or maybe not just counting, just parang pagkagising sa umaga, be grateful. Na magising ka lang ng umaga. Oo, yun. Yung mga basics na natin, na take for granted na natin. Yeah. Yeah, that's true. So also, when you shared nga na, di ba sabi mo, hindi ganun ka-busy ngayon, I think it's also a blessing na may season na hindi ka masyadong busy kasi it's time also na makapag-pause ka nga and then ma-savor mo yung present, tapos more time also with your daughter. Marami. Tsaka diba yung napag-usapan natin na feeling, kasi ganito din ako pag wala masyadong ginagawa, feeling ko ang unproductive ko. Oo. Ayoko ng feeling. Hindi ko nga kaya yung Sayang manood yung ng oras. buong araw. Na parang feeling ko sayang. Pero, hindi pala siya yung unproductive lang. Kasi, pag na-energize ka, it's time that you're giving for yourself, mas parang nagiging productive ka. Yun yung naging parang naging dilemma ko before when I stepped away sa operations ng company. Wala talaga akong ginagawa. So parang minsan dun na-feel ko na am I worthless? Na I get to question myself. Siguro the success that I have right now is just because with with Marshall, sumabit na lang ako. And minsan while it's good that you pause, minsan you have to guard yourself as well sa mga overthinking Yes. na parang what's gonna be next after this. Kaya nung last year, first few months of the year, hindi ko talaga alam yung magiging direction ng life ko, ng what's gonna be my life after Shepherd or somewhere until last quarter of the year naging active kami sa pag-shoot sa Ember Media, and then bumalik yung passion ko sa business. So by March I'm gonna be launching the coffee shop. Matagal ko na din pangarap yun nasa coffee lover, and then I'm opening up a recording studio in Pampanga as well to help artists promote themselves and to be able to help artists as well to record something and share their music locally and internationally. And I'm looking forward to collaborating with different artists. So, yun pala minsan kailangan mo lang mag-pause to Yes. parang unlearn and relearn something. Doon din lalabas yung mga passion mo. Meron pang dance studio. Yeah, may dance studio yung pinaplan sa din. studio. So, it's a recording studio pero yung some part of it meron siyang dance studio. Kasi nakita ko dun sa lugar kung saan tinayo
parang may apat na colleges, tapos nakita ko nagpa-practice lang yung mga estudyante sa plaza, sa court. So why not magkaroon ng dance studio kung kailan nilang mag-practice ng sayaw, doon na lang, diba? So, ayun. Galing. Tsaka kasi with, naman your business Na-figure out plans, ko lang yun habang nag-kwek-kwek doon sa plaza. laging Oo. parang may Tsaka yung nagsispark pancake na lang nila, kasi meron yun dun eh. Parang Sabi ko, special moment. may mga nagpa-practice na sayo dito Tapos nakita ko lang yung for rent na lugar. So, sabi ko, music kasi nakapag-band ng mga estudyante ng mga tao. So, Tsaka ayun. kasi yung sa kanila, di ba, yung pag nag-isip ka ng business, may purpose yung, may mission din na para sa ibang tao. Siguro ganun as, we grow older then and we also get more blessings. Hindi mo Share kailangan mo rin siya ipilit. para sa iba. Hindi mo kailangan ipilit. Kasi lagi kami nagkukwento ni Trina about business eh. Kaya parang feeling ko nagulat siya, narinig niya yung yung mga plans ko, yung mga business na mag-open. Kasi we've been trying to become business partner for other businesses. Tinatry namin yung workout pero talaga hindi mo kailangan ipilit eh. Minsan kung saan siya, kung saan Tsaka timing. timing din. Yan. Sana magkaganyan din akong moment. Kasi nga nag-iisip, ano bang pwedeng i-business? Ano bang, pero sana ganyan din na bigla na lang. Dadaling ka na lang eh. Katulad yung perfume ko, wala talaga sa utak ko. As in, hindi siya sumagi sa isip ko. Pero parang dito ko dinala. Okay. Pati pagiging influencer, di ba mahihain ako ate? Nung bata ako. So, di ba kayo ni ate yung parang nagka-casting lagi? Tapos ako nasa labas ng Mahihain siya. antayin ko si ate matapos dun sa parang audition sa commercial. Pero may kulit din to nasa loob lang. Oh, Kailangan lang yun. Nung sa, Nagpag-game sa siya na. booth Napanood. nila. Kita namin yung nag-game. game eh. pwede na mag-games and Pero ganda, mas nakikilala mo rin yung sarili mo over the years. Di ba? Minsan kasi tayo mismo, pag hindi tayo naman nagsa-self-check lagi or parang lumalabas na lang din na, ito parang gusto ko pala to or ganito pala ako. Kanina sinabi mo yung adapting to changes. Na-feel nyo na ba before na na parang this was the old me, tapos may new version ka na parang you're loving it more than your... Na, hindi naman na you forget about your old self, na parang, debet ko tong version ko na to eh. Yes. Have you ever felt that? Ikaw. Oo, of course. But ano rin siya, parang minsan naiisip ko, iba kasi yung happiness mo nung early 20s. Alam mo yun, talagang carefree ka, mabuhay ka for yourself lang, try and try lang kung anong gusto mong gawin. Ngayon naman, natuwa lang ako sa sarili ko ngayon kasi nga parang iba na ako mag-isip talaga. So, mas naging wise when it comes to decision making, sa pagharap ng problems, and mas naging confrontational na ako, unlike before kasi talagang hindi ko kaya mag-confront ng tao. So, ayun yung nagustuhan ko sa sarili ko ngayon. So, parang mas natututo akong tumayo talaga para sa sarili ko. Ganda. And Bea, be proud of Trina. Yes. I know you're always proud of her. Thanks, ate. It's because Siya talaga yung confrontational na. Natuto na din ako kahit pa paano. Actually, kahit si Bea, binibigyan niya ako ng advice before na kumprontahin mo. Huwag mo ngayon ginaganyan ka sa meeting. I love that. tingin ko kay ate parang gift siya hindi dahil sa kapatid ko si ate, but tingin ko sa kanya para siyang gift. Kapag may nakilala siyang tao, alam mong may ibibigay siya doon. It's either May her matututunan time, sa kanya. yung help niya, yung efforts niya. So, ayun yung I mean, na-observe yung ko kay wisdom ate. niya, wisdom ni Bea is sobrang, parang it's rare for person that age. Yeah. Parang, siya dami niya ng sobrang, parang she lived a long Parang life more na. years pa Oo. naman yung age na yun. Oo, kasi, Sobrang grabe din pinagdaan. nung time na nag-struggle na ako sa team before, and then, parang, hindi ko na alam kung sino kakausapin ko. Siya yung siya yung tao na parang hindi naging bias. Yung may time na bibigyan kanya ng advice or ko-comment kanya, may time na hindi naman babarayan, yung parang sasabihin niya na Yung totoo. mali ka. Totoo lang. Kahit masakit. Kasi- Yung totoo. Walang sugar coating. Oo. Sabihin niya yung mali mo Mm. and what you can do about it also. Yeah.
Yun yung maganda. So now, ano ka na rin, at least confrontational ka rin. Alam mo yung sa akin naman na sobrang nagbago, yung before na parang lagi ako in a rush na gawin yung mga bagay, kailangan matapos ko to. Tapusin agad yung Tapos, mga bag. oo, tapos parang productive, ganyan-ganyan. But now, na ano ko, na-learn ko na rin yung mag-pause. And okay din pala na one step at a time lang, dandahanin mo. Okay lang, you're not wasting your time. And parang, you know, yung what you missed before, if it's meant for you naman, it won't pass you by. Yeah. So, yung meron ka ngayon, it's meant for you. And also, yung ano, yung sa, siguro naging wise na rin sa, grabe yung ako gumastos before. Alam ni Bea yan. Pero ganyan din ako ate siya ng early 20s. Early Pero ano? hindi ko pinagsisihan. Kasi nakalimutan ko sino nag-advise sa akin nun. Parang sabi niya na, sige, bilhin mo lang kung anong gusto mo hanggat wala ka pang anak. And yun naman, binibili ko lang yung mga gusto Ako ko naman nung parang bata sana ako. nag-ipon naman ako ng maayos para Pero at least now naman, hindi mo naman bine-deprive yung sarili mo. But mas wise ka lang to make decisions in Yeah. spending. Yan yung ano natin, finances naman yung mga susunod na topic natin. Ang ganda, ang daming bagay na matututunan, no? And isipin natin na kung parang hindi natin napagdaanan to, ganito kaya yung character natin ngayon. Feeling ko hindi ibibigay ni Lord yung blessing sa'yo ngayon kung gano'n ka pa rin dati. Oo, or Kasi parang, Yeah, actually, Para ma-handle mo yung blessing na yun. lagi ako nire-remind ni Lord ng ganyan na, siguro 10 years ago, hindi ko pa deserve yung gantong blessing. Oo. Kasi hindi mo pa kaya. Oo, hindi ko pa kaya, hindi lang Baka, oo. in life, hindi lang challenges yung dapat kaya mong i-handle baka even the blessing. ma-mishandle mo yung yung finances. or yung- mishandle yung blessing. Oo, Yeah. yung blessing. Actually, kahit naalala ko yung sinabi niya kasi nung na-scam ako, parang sinasabi nga niya na, baka, alam mo yung preparation din siya na baka mamaya bibigyan ka pala ni Lord ng more than that. Para, by that time na meron na more pa yung money mo dun sa nawala, hindi na mawala kasi you learned na di ba, maingat ka na. Yeah. Parang gano'n. So, ang galing lang how, tsaka everything is turning, even a bad thing, you know, God can turn naman into something good eh. Sobrang. Na ano niya ba Kasi yun? ako, Experience niyo ba yeah, I yun? remember. I was really applying for the senior manager role sa BPO back then. When I didn't get the position, siguro sabi ko, hindi na ako para sa gantong industry. Tapos boom, nakilala ko si Marshall. And then the rest is history. What if I got promoted and then I didn't have a chance to meet Marshall? Wala, sana I yung may have a company. good position ngayon, pero you know how stressful it is to work in the corporate industry. Kaya nga yung mga nagtatagal dyan, I salute them di ba? Na napagtitiisan nila yung stress, di ba? Kaya ako din iniwan yung show business Kaya, Ang hirap maging showbiz, no? May isi-share lang din ako na challenge yun. Matagal na. So, nung time na yun, very down talaga ako. So, yung may case na hinahandle, but tapos na. And yung car ko nabangga. Nalaglagan siya ng jeep. Ang weird so- nga. Oo. So, yung brother ko yung nagda-drive that time. So, hinaram yung car ko. Tapos, paakyat sila. So, paakyat yung sa road. And then, merong jeep dito na nag-tow ng another jeep. Hala. Tapos, yung tow nila, illegal. So, kinadena lang yung jeep. And then, nag-break yung kadena. Oh, no. Nahulog yung jeep. nahulog yung jeep. And then, yung pamangkin kong 1-year-old nandun sa car, yung brother ko, tapos yung isa ko pang brother and yung wife niya. Shucks. Tapos, so, syempre, madaling araw yun. Tapos, talagang sobrang stress na stress ako. Kasi that time, I'm struggling with our finances, sa money. sabay-sabay. Sabay-sabay. Tapos, may case pa. Tapos, sabi ko, Diyos ko, bakit binibigay sa akin to ngayon? Sabi ko, bakit sabay-sabay, Lord? Sabi ko, hindi ba pwedeng pa isa-isa Paisa-isa lang? Oo. So, ganun na yung tone ko. Nung nagpipray ako, sabi ko, bakit ganito? Tapos sabi ko, Lord, kailangan ko na talaga ng tulong. Hindi ko nakakayanin to. Sabi ko sa kanya, ano na lang, kasi that time nagpupunta kami dun sa, saan ba to? Anong tawag doon sa Quezon City, yung sa court? Para mag-attend PCRTC, ng, Regional Trial oo, Court. sa trial court. So, I have to bring Mickey there. And then, nagko-commute lang kami, umuulan pa, tapos uwi kami, nakakommute lang din. Kasi walang car, kasi nasa kasa. Kasi talagang yung kotse hindi kayang i-maneho na. So,
tinow na siya, tapos nasa casa na ginagawa niya. Tapos sabi ko, Lord, kailangan ko na talaga ng help. Sabi ko, hindi na talaga kaya to. sabi ko, bakit mo binibigay sa akin to? Ba't mo pinabangga yung cart ko? Wala naman kasalanan yung brother ko kasi nakita ko sa dashcam eh. So yung sa dashcam namin, ang nakita ko, alam kong na-stuck yung brother ko. Yung ilang minutes siyang natulala na hindi gumagalaw. Kasi nakita ko doon. Tapos, yung car namin, merong dalawang nakamotor sa likod namin. Tapos, so yung car namin, yung sumalo ng bangga doon sa jeep. So, siya yung sumalo ng Pero impact. nandun sila sa loob. Nasa loob sila. Wala namang nasaktan. Wala naman nasaktan niya. Okay. Pero imagine mo yung motor yung nandun. Sabi nung brother ko, ate, buti na lang no, kahit tayo yung naabala. Kasi kung wala tayo doon, patay yung dalawang nasa likod ko. Tapos doon ko na-realize, sabi ko, kaya pala kami natutulog. Ginamit ka pa, no? Oo. So sabi ko, Lord, kailangan ko ng tulong. Sabi ko, kahit may magpahiram lang ng kotse sa akin, para lang medyo umayos yung life namin, maasikaso ko yung dapat ko asikasuhin, makapasok ako na maayos sa trabaho. Kasi may mga work ako na kailangan ko pumunta ng Antipolo, ng ganito. So ang hirap mag-commute, ang mahal din ng Grab. And then, parang after few days, may nagpahiram ng car. Better pa sa car ko. So, thank you dun sa tao. Na-offer yun. lang. May nag-offer na friend ko. So, thank you sa kanya. And ginamit ka ni Lord. Gusto ko lang sabihin sa'yo. So, yun. So, gusto ko lang i-share yun kasi talagang nagulat ako talaga kasi ilang days lang, nagkaroon na agad ng help. So, yun lang. Palaging perfect timing yung mga blessing na Perfect timing. dumadating. Yeah. Tsaka may reasons. Hmm. Kasi totoo nga talaga, nung nakita ko yung dashcam namin, kasi meron akong dashcam sa likod, may dashcam sa harap. Nakita ko yung mga tao sa likod ng car namin. Talagang mamamatay sila pag I mean, para maisip niyo yun, no? Na out of that struggle, out of that parang worst moment, naisip niyo pa na naging blessing kayo sa ibang tao. Kasi may marami talagang blessing in disguise na ganyan Yeah. situations. Tsaka yan, ang maganda doon is yung ganyang mindset na isipin mo yung positive. Hindi naman yung parang gusto mo lang maging positive o kailangan, pero may good pa rin kasi talaga. Oo. in something Maiintindihan mo din siya. Siyempre, nung una, parang kung bakit ganyan? Bakit ganito? Ganyan. So, pero eventually, naintindihan mo na pag nakita mo na yung buong nangyari. I mean, Ganda. hindi yung mga nakamotor na yun, pamilyadong tao. And if, Ay, may mga sakay silang babae sa likod. So, baka mamaya partner nila. Hmm. Hindi ko na maalala if may kid din ba. diba? Parang na-plan din na walang nasaktan. Ang katuwa. Ay, grabe. So, with itong mga laging pinag-uusapan natin, yung shinare mo rin more on you being a mom, you also being a dreamer. Marami ka pang goals din, ganyan. So, pwede mo bang i-share din sa amin ano pa yung mga gusto mong ma-achieve with everything that you've already achieved, both as yung personal and yung parang career, ganon. Yung para sa'yo, meron ka bang gustong ma-achieve pa? Siguro, for personal is yung spiritual growth. So, mas maglaan ako ng time ngayon kay Lord sa pagsimba and doon si Mickey. And nakapag-start na kami last Sunday. And actually, last Sunday, ang tagal ko na kasi hindi nagpupunta ng church. Pero nanonood ako lagi online. And then, ewan ko, pero parang hindi ko maano yung sarili ko mag-attend mismo, physically. So, last Sunday, nakapag-attend na kami. And dapat ako lang yung mag-a-attend. Tapos, biglang nakakatawa lang kasi friends ko, kapatid ko, pamangkin ko. Dami Kasi niyo. ang dami namin. Tapos naisip ko na ba, sabi ko, ang dami namin umattend, no? Parang nag-aya lang ako, naka-attend lahat. So, nakakatawa lang din. And then, ayun yung spiritual growth. And, sa work naman, I also good habits pala ngayong 2025. So, starting na kami mag-jog. So, nagra-run kami ng mga kapatid ko. And natutuwa lang ako na may influence din pala ako kahit paano sa kanila. Pero healthy eating ka na, di ba? Oo, Ever since. nagjo-juicing din. Grabe. So, tinatry ko magkaroon ng mga magandang habits this 2025 for my personal growth. And then, sa career naman, is mas maging be more authentic.
siguro. Kasi, overthinker kasi ako eh. So, pag minsan may gusto kong gawin, Mahirap pag overthinker. na-hold back I can ako kasi lagi ko iniisip, baka sabihin nila Baka ganito, ganito, baka may oo. masabing ganito, baka ganyan. Nagsabi pa nga lang ako na, niyaya ako si Tina eh. Ng bansa, sabi niya, hindi mo na lang siya mag-travel. Hindi, kuya, I don't want problems anymore. So, when it terms to, finances din, talaga nag-ano na ako ngayon kasi nga, I'm trying to save na para sa house namin. And, ayun nga sa career, gusto ko mas maging authentic. Kasi na-realize ko recently na kahit anong explain mo, kahit anong gawin mo, kahit magpakita ka ng kahit anong proof, kung ano yung gusto mong paniwalaan ng mga tao, yun yung paniniwalaan nila. So, might as well, Ito yun. gawin mo kung anong gusto mo. Oo, So, yun yung natutunan ko. be So, real ngayon, na lang. parang mas gusto ko gumawa ng mga contents na parang medyo hindi ko naiisipin yung ibang Bigyan ito ng tao. first time pa lang ito maririnig sa it's a marketing strategy. Aha. Kung mahilig kang gumawa ng reels or ano. Kasi yung ads sa YouTube or sa Facebook, sa long form siya eh. So, I really wanna pitch this to why not create an overlay something na nandun yung mga sponsors mo. And then there's a small QR na kahit hindi siya ads na sinasabi mo na this parang sponsored by parang every 10 seconds nag-iiba yung mga sa overlay dun sa sponsors and then they can scan the QR doon. Tapos you can engage with more possible sponsors by doing that. An overlay ads on your videos. At saka mga quick lang kasi ilang seconds lang. Yeah. Mga short First form. time lang marinig yun sa naisip ko lang yan eh. Bigla-bigla na lang. Oo. Grabe talaga pag nag-isip siya, biglaan, yun na. A few days ago, sabi ko, pwede kang, sa mga maraming nag-view sa Reels, pwede kang pang-overlay yun doon, no? Na ito yung, yung mga sponsors mo. Tapos, without mentioning them talaga na, it takes time kasi when you mention and you promote it, di ba? So, I mean, just imagine every video na gagawa mo ng overlay, you get 30 sponsors or sabihin natin 10 in one video, charge mo sila kahit 1K tapos you get 10,000 pesos in in 1 minute video. Strategy So, siya. strategy yan Kaya yan ni Bea gawa ng like pricing, mga Yeah. ganyan. Ano na agad, no? Yan, pero ang ganda, yung personal, may career. Tsaka more on personal actually, yung parang inner Yeah, growth yung actually. sa'yo. Yeah. Kasi parang feeling ko kapag mas maayos ka, mas maayos yung sa loob ng katawan mo yun. I mean, It will, heart mo, yung health mo, radiate. mas magpa-follow Lalabas. na lang eh. Mm. Di Do you ba? remember yung logic natin, why did you spill a coffee? Yeah. Oo. Yeah, I mean, it's similar. And how did you, Yung coffee na, di ba puno na kasi yung coffee. So parang kung, kunyari, natamaan ka or syempre natapon yung coffee. And then, ang doon is, parang ang gist doon is, hindi dahil natamaan ka, nakita na natapon yung coffee. Pero coffee yung lumabas because it's what's inside. what's inside the cup? So kung ano yung nasa loob ng cup mo, ano yung lalabas dyan at makikita ng tao sa'yo. And that's why I love she mentioned that she's working out on her, Being yung herself, yung authentic also and real. Tsaka yung sa ibang tao kasi, parang lahat kasi, lalo na yung iba pag nakita ka na parang you're achieving something, doon mga malalaman din yung importante kasi yung close mo, friends mo, family, na support system mo. Pero outside of that, pag may mga negative na nasabi, na parang hindi naman constructive criticism, para lang parang yan mo lang, just, di ba, do what's in your heart, basta alam mo namang hindi naman masama yung ginagawa mo. Kasi may masasabi at masasabi, so better Yeah. Kahit Just yung do it. Question, Trina. How do you assess a blessing, if it's a genuine blessing, or if the blessing na yung binibigay sa'yo has motivation or has As parang behind it? Na parang merong bad intentions. Oo, Parang may ganun. intention behind it. How do you assess that? Kapag hindi ko kailangan mag-resist, na parang pag
pumapasok na lang siya bigla. Nangyari na lang siya bigla. So, it's meant to happen. At saka sometimes you'll feel it, na shady yung blessing. Na gano'n. Tsaka actually, parang hindi talaga natutuloy pag may hindi magandang... Kasi from the beginning, may mafe-feel ka ng konti. Tapos biglang Mararamdaman mawawala mo na lang, di mo na may feel. Tapos later on, malalaman mo, kaya pala di natuloy kasi ganito. Totoo. So parang feeling ko kahit paano naman, God is with me na pinoprotect din ako sa mga... Tsaka kung wala kang peace at that's something na isip ka ng isip or nag-worry ka, walang peace in your heart and mind, then parang isipin mo na bakit, di ba? Is it really a blessing? Parang, yan. So, yeah. I mean, grabe yung afternoon natin. Ang dami natin wisdom. Ang dami na And, pag-usapan. siguro, before we end na lang, kasi marami na naglo-look up sa'yo, marami na nagpa-follow sa'yo, and humahanga sa'yo. So, siguro yung gusto mo lang din bigay na advice dun sa mga katulad mo na maraming pinagdadaanan, iba't iba yung pinagdadaanan, mostly moms na let's say entrepreneur or they want to be an influencer, yung anong advice mo? Siguro, yung may mga, actually, ang dami nagme-message din na paano ko daw pinagdaanan. So, yung inbox ko, pududang parang makikipaghiwalay na daw sila. Nakakatawa lang. Ganun. Paano daw mag-move on, ganyan. Love radio. So, parang, sa akin is, hayaan mo lang kung ano yung nafe-feel mo. Kung masakit, masakit. Alam mo yun, basta nasa isip ko lang lagi nun, after a year, hindi na ako ganito. Yeah. So, para ako nagbibilang ng araw Give yourself lang. time. Naka 3 months na ako. 7, ilang buwan na lang to. 9 months na lang, okay na ako. So, ganun yung nangyari sa akin. Tapos hanggang sa naging okay ka na eventually. And also, awareness din sa sarili mo kung ano yung mga mali mong nagawa. Tsaka kung ano yung mga dapat mong itama. Kasi, Before you make that decision, no? hindi kasi usually kasi ang tao, 'di ba, parang blaming sila lagi or parang merong victim lagi silang victim, ganun. But natural lang naman 'yun kasi syempre lalo kung may pain sa heart mo. Oo. So parang mas iniisip mo na nagawa ka ng mali ng ganitong taong. Pero to. instead, magpity ka sa sarili mo. Instead na maawa Do ka sa something. sarili mo, do something about it and isipin mo kung bakit nagawa ng taong yun sa'yo. Kung may mali ka bang nagawa or talagang sadyang gano'n lang talaga yung mangyayari. So, for me, awareness din. Kasi hindi naman tayo perfecto, diba? So, ako nakakagawa ko ng mali sa ibang tao na alam ko or minsan hindi ko rin alam. So, ayun. So, parang tanggapin mo kung ano yung ikaw. Then, itama mo kapag kaalam mo na. Ang ganda. Yeah. Talaga is just about kasi hindi ka talaga makapag-move on kapag di mo in-accept din yung sarili mo. Kaya nga before, when I was active sa community namin, I was handling a youth group. Pag ganyan yung pinagdadaanan, nung akong tinatanong, napatawad mo na ba sarili mo? Kasi yun yung minsan, yung tulad nun, yung grudge natin, akala natin, we're holding a grudge against them, yung pala sa atin. Against ourselves pala. Kasi you allowed Mas it hard to tayo happen. sa sarili kasi natin. Actually, yung sinabi sa akin ni ate. Kasi di ba may hindi ako pinakinggan na advice niya? So yung advice na yun kasi... Oo. Tapos inaano ko ate, sabi ko, ate kasi bakit gati? Dapat sinunod kita, dapat ganyan. Sabi niya, alam mo, patawarin mo na yung sarili mo. Yun yung first step. At mag-move on ka na kung ano man yung Tsaka wag mo i-blame yung sarili mo dito sa pangyayaring to, ganyan. Just focus na lang sa what you can do. Kasi 'di ba madalas, maraming things na hindi natin makontrol. But at least yung mga may control tayo, our response, how we view or how we look at mga hardships, it will change us also. Kanina when we were talking about ano yung pag-uusapan natin, I remember sometimes we need to lose a battle for us to win the war. May mga battle talaga tayo na hindi natin maipapanalo for us to focus on the bigger picture. Yes. Actually, yan din yung natutunan ko. Yan yung pinaka natutunan ko sa lahat ngayon sa age ko.
hindi lahat ng battles kailangan mong labanan. Mm. So, kailangan may analyze yung problem muna. So, ako pag nag-analyze ako ng problem, kapag ba pinagtuunan ko to ng oras, makukuha ko ba yung resulta na gusto ko? Then, pangalawa, if pinaglaan ako ba to ng money, yung money ba na yun, babalik ba yun o hindi? So, if alin doon sa dalawa, hindi, ay hindi. Bibitaw ko na yung problema. Totoo. Tapos, yun na yun. Mm. Tsaka okay lang i-surrender mo na lang. Yeah. Hindi Kasi kailangan isa panalo sa ka. pinakamataas na currency daw, di ba, yung time mo, Time. bukod sa money. So, very important Time yung talaga. time. Kasi di mo naman na kikitain yung buhay mo, di ba? I mean, pabawas ng pabawas yun. You cannot Totoo. take To make the long time topic lighter, ganyan ako pagdating sa pagkain eh. Pumili ako. If I don't like it, iwan ko, ipapa-take out ko lang, tapos bigay ko sa iba. Imbis na ubusin ko. Kasi pag inubos ko, may nagsabi si John Ben, yung friend ko, sinabihan ako before na, pag inubos mo ba yan, mababawi mo yung pera mo. Oo. So if you don't like the food na, Oo nga. na in-order mo, pack it and give it to someone else. Na sila, masaya sila. Kasi ito na, pag inubos mo, di ka nakakontento. Nasa'yo pa yung calories. Nasa iba yung calories. Nabusog ka nang hindi mo nagustuhan, di ba? Hindi mo naman nabawi pera mo. So, sometimes you have to let go eh. Yeah. Ano nga lang ko kanina eh, nung sinabi niya, there are battles na hindi natin kailangan labanan. Yung inisip ko lang kanina, may mga battles na hindi natin, kailangan ipanalo. Yung pala, may mga battles na before pala mag-start, di na natin kailangan labanan. Tsaka yung parang, wala tayong, may mga ano kasi na battles na kahit wala tayong gawin, okay lang. I-ano mo na lang kay Lord. Ibigay mo na lang na. Siya na Wala ka bahala. nang magagawa Minsan, eh. won na niya eh. Tapos tayo, iniisip pa na, ano pwede kong gawin dito? Or parang labanan ko pa. Pero kahit hindi na, parang okay ka na. Surrender mo na lang. It's a great, Yeah. it's a great episode 1 with Trina. Yes, It's a great first afternoon. episode. It's really an honor for Ember Media and the Ignite Spark podcast na ikaw yung first guest namin. Thank you Yay! din. Kasi ako agad yung naisip nyo sa first episode. Yes. Yeah. syempre. We couldn't think of any parang better guest. Diba? To kickstart To kickstart this episode. episode. You've gone through darkness, diba? I think everyone naman. Yeah. Iba-iba lang talaga ng story. And darkness is kumbaga, it occurs because of the absence of light. And kapag may konting spark lang, you mentioned na kahit may konting spark lang, there's hope. Malaking And impact that's, na siya. as a friend, nakita na yung pinagdaanan mo. Ayun yung nakita namin na despite of you going through the darkest moments of your life, there's that little spark na hindi namatay. And that's what inspired us. Yeah. Sabi mo nga, di ba, yung sa bahay, hindi lang ikaw yung light, but yung head na rin ng buong household. So, we're proud of you. And yeah, thank you for gracing our first episode. So, this is Ignite the the Spark. No fluff, just Real talk from real talk. people. No fluff, Just fire. just fire. thanks, Trina. Thank you. Thank you. Thank you.